Panibagong reklamo ang inihain laban kay Congressman Arnolfo Teves Jr. Ang kanya namang personal assistant na nakadetine, dumadaing ng panggigipit para tumestigo laban kay Teves. Yan ang sanib-puwersang tinutukan nina June Veneracion, Maki Pulido at Tina Panganiban Perez. Panibagong reklamo laban kay Congressman Arnolfo Teves ang isinampa ng Philippine National Police ngayong hapon. Kaugnay yan ng mga baril na nakuha sa kanyang mga bahay. Sa pagkakataong ito, kasama na sa inireklamo ang kanyang mga anak na sina Kurt, Matthew at Axel. Naniniwala naman ng PNP na hindi pa nakakalabas ng probinsya ang 5 hanggang sa 6 na iba pang sangkot sa aktual na pamamaril kay Governor Digamo at iba pang mga biktima. We are pursuing you relentlessly. Wala na po kayong pagtataguan. In the coming days po, we are expecting a major breakthrough in this case. At ang isasampa laban sa mga sangkot at mastermind, tiniyak ng PNP na magiging airtight. Nakahanda rin daw ang mga otoridad na i-secure si Teves sa oras na bumalik na ito sa Pilipinas. Marami ho tayong pwede talaga para i-secure sila. Basta tumuwi siya. We are more than willing to provide the necessary security para hindi rin sila matakot. Sa Camp Crame, kung saan nakadetine ang personal secretary ni Congressman Arnie Teves na si Hannah May Oray para sa kasong illegal possession of firearms. Nakausap namin ang kapatid ni Oray na si Hazel Sumerano. Sumbong daw kay Sumerano ng kapatid, ginigipit at pinagbabantaan na raw ang huli para tumestigo laban kay Teves. Nakikita ko po talaga, ma'am, na natatakot po yung kapatid ko kasi umiiyak po talaga siya sa akin. Wala naman daw alam si Oray dahil ang trabaho lang daw bilang personal secretary ay magpasahod ng mga empleyado at i-monitor ang bahay ni Congressman Teves. Ang trabaho niya lang po doon ay mag-monitor po ng sweldo ng mga kasambahay, grocery, mga bayarin po. Yun lang po. Nakuhanan din ng mga baril ang bahay ni Oray nang i-raid kaugnay sa 2018 murder cases laban kay Teves. Pero git ni Hazel, lisensyado ang mga baril na nakuha sa bahay ng kapatid. Sa ipinakita nilang dokumento, July 2023 ang expiration date ng license to own firearms na in-issue noong 2021. Kinukuha pa namin ang pahayag ng PNP tungkol dito. May 2-week travel authority si Teves sa Kamara pero hanggang March 9 lang. Pero di pa masabi ng kanyang kampo kung may extend yan habang pinag-aaralan kung ligtas siyang bumalik ng bansa. It's not relevant where he is because he is not a fugitive from justice. Kasi magsesesyon na po yung Kongreso. Since wala po siya, we thought it would be best to formalize his absence with the filing of a leave. Giit ni Topacio, wala namang tinatakbuhang kaso si Teves dahil wala pa silang natatanggap na notice kahit sa isinampang murder complaint laban sa kongresista. Dahil absent pa rin sa Kamara, under investigation na siya ng Ethics Committee ng Kamara, bagamat sarado sa publiko ang pagdinig. The House need to determine whether or not na may violations ba, and then of course to protect the image of the House. Nauna nang nanawagan ng House Speaker kay Teves na umuwi na. Sabay giit sa pag-uusap nila sa telepono na bibigyang seguridad ang mga Teves. Takot daw kasi ang huli para sa kaligtasan ng buong pamilya. Kung kaya sana, talagang mag-report siya dito sa House to explain with the Speaker personally, yun ang the best para tapos na rin tayo on this issue. Tiniyak ng House Committee on Ethics na magiging patas sila. Katunayan, susulatan nila si Representative Teves para bigyan ito ng pagkakataong magpaliwanag o makauwi. May hearing talaga. Susulat muna kami sa aming colleagues na mag-explain bakit hindi niya magawa-gawa process yung kanyang expired travel authority. I think 5 days is enough for him to reply, no? Or might be baka umuwi sa dito. Sakaling may mga nilabag si Teves. We are on the administrative aspect to really recommend whatever disciplinary actions, suspension, pero kung come to worse, expulsion at saka dropping on rolls. Sa isang privilege speech, nilinaw naman ni TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. na hindi niya kamag-anak at kaapelido lang ang mga Teves ng Negros Oriental. Tubong Catanduanes sila. Wala raw silang kinalaman at kinokondena niya ang pagpatay kay Governor Roel Digamo na nakaapekto na sa kanila. Paulit-ulit silang tinatanong at kinukulit kung tatay ba nila ang nasasangkot sa insidenteng nangyari. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Maki Pulido.
At ako naman si Jun Veneracion, nakatutok 24 oras. Katatanggap lang po namin ang balitang ito. Nakalabas na po ng kulungan ang personal secretary ni Congressman Arnie Teves na si Hana May Oray. Git naman ng PNP, may mga saksi sila na makakapagpatunay na maayos ang ginawa nilang raid.